pa, no, nakita natin medyo mahina talaga tong barrel, no, tong BSR-10. So ayan na pala siya, kinalas ko na. Tapos yan, kaya mahina kasi syempre stuck pa yung ano, spring. So saka yung internals niya stuck pa. So yun, nagpabili ako sa kanya ng mga parts na kailangan para lumakas, saka syempre tumibay, saka maging accurate, no. So do sa ano, spring, ang pinabili ko yung Maple Leaf. Ayan, M165. So Maple Leaf brand. Tapos yung half of rubber para sa accuracy. Ayan. So Decepticon na 70 degrees. Ayan yung kulay blue. Ayan o. Blue, tapos yan blue dito. Kaya 70 degrees yan. Okay, tapos dito sa kanyang sear set. Ayan, ito. Ito lang kasi madalas masira eh. Pagka nag-i-slam fire yung unit, ito yung sira niyan. So yung pinabili natin steel. So military action brand. Problema sa ganitong sear set, kailangan pang i-modified para mag-fit dito sa ating trigger box. So hindi siya ganun ka kadali gamitin, no? Hindi siya plug and play. Kasi yung mga plug and play na ganito, nasa 2,500 ang presyo eh, ganun. Or mas mahal pa, minsan 3,500. Okay. So, yun. Umpisan natin yung pag-modified. Okay, so yun guys, ito na, naikabitan natin yung ating sear set. So, yan. Bali, kailangan pagka kinakabit nyo yan, pagka kinabit nyo, dapat nagpe-play. Ayan, kailangan kalabitin nyo ito pagka subukan nyo, ha. Then, ibabaan nyo. Ayan, kailangan nagpe-play siya ng ganyan. So, masikip kasi yan pagka bago pa. So, kung kailangan nyo gawin talaga, hasain nyo yung magkabilang gilid. Kung hasain nyo, kung may kikil kayo, pwede rin. Pero kung may grinder kayo, mas maganda, mas mabilis yun. So, yun. Tapos, itong part na to, ayan, ito. Medyo bilugin nyo lang ng konti kasi nga steel na siya. Medyo matalas yung kanto niyan. Para hindi makayod yung piston kasi nga aluminum lang yung piston natin. Kaya para hindi niya makayod. So tatanggalin nyo lang na may talas yan. Bilugin nyo lang. Tapos yun. Ganun lang siya kasimple gawin. Diba? Pwede subukan natin. Kabitan natin sa unit. Okay. Testing, bagong chrono. 650 fps. So ayan guys. So nabuo natin, tapos sa testing natin, no, umabot siya ng 650 fps mahigit. So medyo malakas. So yun, hindi ko rin magets kung ba't nagkakaganon, kasi kalimitan ng mga binubuo ko 620 to 630 fps lang. So meron talaga na-encounter na nagsi 650 pero bihira. So ang duda ko nun, baka nasa spring na Maple Leaf, baka mas matigas ng konti, gano'n. Bali yung 650 fps na to, mari pang bumabato kasi bago pa lang yung spring eh. So siguro baka mag-settle to ng 620 fps. So pero matagal pa naman yan kasi nga yung Maple Leaf na spring, tested namin yan, matibay yan. So bali yung piston nga pala to guys, yung dating pina-modified. Cap type na siya, tapos yun, reborn na, kaya kasyang-kasya yung Maple Leaf na M165. Tapos yun nga, yung sumunod na pinagawa niya is pina-upgrade niya, ayan, pinalitan ng pyesa para lumakas. Saka at the same time, maging accurate, saka tumibay din syempre. So ayan guys, mga parts, ayan, ilalagay natin sa description box yan lahat. So kung di mga pwede natin ilagay sa parts. Tapos ayan, sa mga gustong magpa-upgrade, ayan, dito lang ako sa Gentry Cavite. So PM nyo na lang ako guys kung gusto nyo magpa-upgrade, kung malapit lang kayo sa akin location, no. Tapos ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel naman, ayan, paki-click na lang yung ating subscribe button, pati na rin yung notification bell para na sa ganun maging updated ka sa aking mga bagong videos. Okay, so yun lang guys, salamat sa panonood.